Breaking news mga kababayan. Ako po, pasabog ni Senador Marcoleta. Hindi kinaya ni Ping Lacson. Kauna-unahang session po after po ng kaguluhan. Ito po, talagang muling nagharap po ang isang abogado at abogado. Dito mga kababayan, makikita nyo talaga ang malalim na pagkaunawa ni Senador Marcoleta kung ang pag-uusapan ay batas. Law is the law. Hindi pwedeng i-bend the law. Kasi nga mga kababayan, tila i-bend the law ni Ping Lacson itong confirmation at pagdaragdag ng star ng mga general. Kahit labag na sa batas, pinipilit ni Ping Lacson na bend the law. Nako mga kababayan, saan kayo nakakita ng batas? Ginagawa-gawa nyo, tapos hindi nyo susundin. Nako mga kababayan, dito po, umusok sa galit si Senador Marcoleta. Nako Lacson, mag-aral-aral ka ng konti. Hindi banat ang banat, hindi assuming, hindi chismoso, hindi chismis ang batas. Di ba mga kababayan ko? Ano pang makikita natin? Ano pa ang papakita ni Lacson na kapakipakinabang dito? Isipin nyo mga kababayan, magdaragdag po ng star sa mga general. Pero ito ilabag na sa batas. Lumampas na po sila sa sinasabi ni Senador Marcoleta. Talagang binira ng binira itong si Lacson. Napahiya dito mga kababayan. Parang Erwin Tuplok na galing-galingan, bida-bida, pero wala namang utak. Dito po mga kababayan, sinagasaan ni Marcoleta. Nako mga kababayan, nakakahiya ito. Di ba ganyan sila gumawa para mapagtakpan ang flood control issue? Iniimbestigahan nila yung mga Marines sa testigo na tumitistigo para malaman natin ang katotohanan. Aba, ginawa nila mga kababayan, ginigipit nila. Si Senador Marcoleta ay ipapaaresto pa. Ginigipit, kinasuhan. So anumang oras mga kababayan, si Senador Marcoleta ay aarestuhin na. Ito po ang mga revelasyon na sinabi niya kahapon. So ngayon po, talagang binira itong si Lacson na walang alam. Bobo talaga. Mga kababayan ko, pakinggan po natin paano pinaluhod ni Marcoleta ang isang bobong Lacson na ito na kahit labag na sa batas, ipipilit. Panoorin nyo mga kababayan at sabay-sabay po tayong manood. At paalala po mga kababayan para ma-recommend itong bidyong ito, i-like nyo, i-share nyo at i-subscribe nyo po mga kababayan. At sabihin nyo rin kung anong lugar kayo nanonood para mabasa ko kayo at mabati ko kayo. Okay po, eto na. Mga kababayan, ang pasabog ni Marcoleta. Talagang binugbog si Lacson dito na walang alam. Eto na po, panoorin po natin. Good morning, Lieutenant General Peralta. Tama po ba na ang birthday ninyo is May 14, 1970? Yes, sir. Which was last month. Yes, sir. Meaning to say you already reached the age of 56 and you were bypassed upon seeing the adjournment of Congress on June 3. Is that correct? Yes. Yes, sir. As a matter of fact, this circumstance also applies to the rest of your colleagues, namely Vice Admiral Alan M. Javier, whose birthday is May 16, 1970. Major General Isagani Criste, birth date is April 21, 1970. Brigadier General Naisforo Diaz, birth date May 5, 1970. And Brigadier General Rose Mawate Remo,
April 24, 1970. Meaning to say, the five of you, General, already reached the age of 56. And everyone was bypassed upon the Senate adjournment of Congress last June 3, 2026. That is a fact, sir. And are you aware of Republic Act 11939? Yes, sir. Republic Act 11939 amended Republic Act 11709. You're familiar of that. Do you know why I am citing this particular law, General? Yes, sir. Why? We are less than 1 year, sir. Yes, you are correct. Section 2 of Republic Act 11709, which is now Section 1 of 11939, last paragraph, says that to be eligible for appointment or promotion to the grade of Brigadier General or Commodore O-07 or higher, except for positions under Sections 2A and 2B, the officer must have at least 1 year remaining of active service before compulsory retirement. And would you say that you lack at least 1 year remaining of active service before your compulsory retirement? Yes, sir. We were ordered to come here, sir, and we are directed to appear before the commission appointments. And so therefore, it only means that the five of you may no longer be eligible for reappointment in view of the prohibition under Section 1 of Republic Act 11939. Am I correct, sir? Yes, sir. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Honorable Marcoleta. Honorable Senator Ping Lacson is recognized. Yes, Mr. Chairman. Just for clarity, I believe and I was told by the Dito si Lacson, mga kababayan, chismis na naman yung sasabihin niya, assuming. Mga kababayan, itong sinasabi ni Lacson ay wala po sa libro na saligang batas para i-promote itong mga sundalong ito na general to brigadier general or commodore. Kasi nga mga kababayan, kailangan muna magkaroon ka muna ng 1 year active na remaining po sa iyong posisyon para ma-confirm ka dito. Pero ayaw sundin ni Pinky itong Lacson na ito na walang alam. Kaya nabira ni Marcoleta. Pakinggan nyo po mga kababayan, paano napahiya itong Lacson na bendalo. Secretary of the Commission on Appointments that the ad interim appointments of this fine gentleman and lady is a mere resubmission of their previous ad interim appointments given before the resumption, the May 25, 2026 resumption of the first regular session. And since this is a special session, it is a continuation of the first regular session. Therefore, hindi pa po sila pasok do sa 1 year ban. Kasi hindi naman po nila kasalanan na nagkagulo-gulo kami dito sa Senado at hindi na take up yung kanilang confirmation. So with that manifestation, Mr. Chairman, I move that we recommend to the plenary the confirmation of the aforestated or aforementioned gentleman and lady in plenary. I so move, Mr. Chairman. If there's, yes, Honorable Rizon Taveros. I second the motion, Mr. Chair. Any objection to the motion duly seconded? Mr. Chair. Yes, Honorable Albano is recognized. Mr. Chair, Your Honors, on the part of the minority, we place on record our full support
for the confirmation of the 5 generals and flag officers of the Armed Forces of the Philippines whose appointments are now under consideration. These officers have rendered long and distinguished service to the nation. O isipin nyo mga kababayan, si Risa Hontiveros, sinusuportahan itong sinasabi ni Lacson na Bendalo. Na kahit lumampas na sila sa 1-year ban rule, mga kababayan, para i-promote sila, sabi ni Marcoleta, hindi pwede, labag yan sa batas. Sabi ni Marcoleta, gusto ko naman silang ma-promote, pero kailangan, nasasaad at nasusulat kung ano yung ginawang batas, yun ang susundin natin. Hindi yung ibebendalo, mga bobo. Ayan, nagkaroon tayo ng mga bobong senador, kaya nagkaletse-letse ang Pilipinas, mga kababayan ko. Nako po, mga kababayan, itong sinasabi natin dito, pag bobo ang mga senador, walang background sa legal na pag-aaral, lahat na lang mga kababayan, ibebendalo nila. Dito nagkaletse-letse ang Pilipinas. Kaya nga si Erwin Tuplok, mga kababayan, tinaguri ang dalo bender ng Pilipinas na sinang-ayunan naman ni Boying Rimulya. Am I right, Mr. Boying? Di ba mga kababayan, dito talagang umusok ang ilong ni Senador Marcoleta sa galit. Talagang binugbog itong Lacson na ito na walang alam. As such, the minority supports the favorable confirmation of their appointments and commends their dedication and sacrifices in their service to the Filipino people. Mr. Chair, as the acting minority floor leader on behalf of the minority and the Filipino people, we interpose no objection to their confirmation. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Honorable Albano. Honorable Bongo is recognized. Mr. Chair, esteemed colleagues, allow me to express my full support for this commission. As this commission gives its consent to the well-deserved appointments of the senior officers of the Armed Forces of the Philippines, these officers have demonstrated professionalism. Opo, sir. Ano lang, support lang po. Manifestation lang po. These officers have demonstrated professionalism, dedication, and unwavering commitment to their duties in safeguarding our nation's sovereignty, protecting our people, and upholding the Constitution. Wala na po akong katanungan sa kanila. And in fact, itong dalawa, no, si Vice Admiral Alan Madrid Javier, Lieutenant General Edmundo Peralta are mga tanglaw diwa, class of 92. Their years of service, leadership, and sacrifice reflect the highest ideals of military service and have earned them the trust and confidence of their fellow servicemen. At naintindihan ko rin po na yung 1-year bar rule, no, na dapat nilang mahabol dahil bawat star na alam po ni Senator Ping Lacson yan noon pa, parati nating pinaglalaban dahil napakahalaga po sa kanila yung 1 star na madagdag sa kanila. Yan po'y dala-dala na nila hanggang sa kanilang pagtanda. At maraming salamat rin po Senator Ping sa mga suporta mo noon sa sundalo. Mr. Chair, dahil sa kanilang kabayanihan at pagbibigay serbisyo sa ating bansa, gusto ko lang pong bigyang pagkilala at pagpupugay sina Vice Admiral Alan Madrid Javier, Lieutenant General Edmundo Peralta, Philippine Army, Major General Isagani Ocampo Criste, na naging PSG rin po nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Brigadier General Nice Foro, no? Medrana Diaz Jr., Philippine Army, and Brigadier General Rosa Mawate Remo, Women in Uniform. Ma'am, sa panahon ng banta sa seguridad, sakuna at iba't pang hamon sa kapayapaan at kaayusan, sila ay naninindigan
at naglingkod ng buong katapatan sa iba't ibang tungkulin at responsibilidad na kanilang ginagampanan. Napatunayan ng mga opisyal nito ang kanilang kakayahang mamuno at maglingkod. Panahon ng pandemya, panahon ng giyera sa Marawi, bagyo, lindol, baha, patuloy kayo nagtatrabaho para sa ating mga kababayan. At maalala ko po, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinaglaban natin na madoble po ang sahod ng entry position ng military at lahat po ng uniform personnel dahil po yan sa inyong sakripisyo para sa bayan at hindi po natin mararating itong kinaroroonan natin kung hindi po dahil sa inyo. As our first line of defense, your continued courage and commitment are vital to defending our country's honor, rights, and future. We also call on you to remain steadfast in protecting our sovereignty. Maraming salamat po sa inyong dedikasyon, sakripisyo at walang katulad na serbisyo sa ating mga kababayan. Wala po akong katanungan kung hindi nagbibigay lang po ako ng full support dito sa ating hearing sa Commission on Appointments. Dati naman po akong membro dito since 2019. At hindi po matutumbasan ang inyong kontribusyon sa bayan. Pero meron lang po akong paalala sa ating Armed Forces of the Philippines. Unahin lagi ang interes ng bayan. Unahin po lagi ang interes ng bawat Pilipino. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Chair. Honorable Senator Bongo. Yes, Honorable Marcoleta. Mr. Chair, I did Eto not na. get proper explanation on the concern that I raised before this committee. I don't think we are in a position to violate an existing law. What I heard is an assumption that was passed on to the secretary of this commission. Somebody presumed that the appointment made last year is supposed to be continued. May I ask the secretary to explain that, if that assumption is correct? And if that assumption is enough to override the clear provision of the law? Honorable Lacson. Again, I'd like to clarify, hindi po last year. Before May 25, 2026, yung nag-resume tayo ng first regular session. Kasi nag-break tayo. Bago tayo mag-resume, they were given ad interim appointments by the President. So yun po yung ina-apply natin because a special session that we are having today is a continuation of the first regular session, Mr. Chairman. So yung birthday nila fell after. Kailan ang birthday mo, General? May 14. So yung ad interim appointments were given before May 14, I suppose. So you confirm that. So hindi ka covered ng 1-year ban. That's the clarification that I manifested earlier, Mr. Chairman. How about the others? Covered sila ng hindi sila covered ng 1-year ban when they were given their ad interim appointments before May 25, di ba? Kasi kung after May 25, resumption, nomination, at saka hindi na kayo mag-apply. But since you were given your ad interim appointments, since Congress was in recess at that time, having resumed on May 25, hindi po kayo mako-cover ng 1-year ban. That's my point. So I hope I satisfy the query posited by the Honorable Marcoleta. Thank you, Mr. Chairman. Well, Mr. Chair, that is an assumption. Somebody should explain from this committee if that assumption is correct. Because the law is the law. They have just reached their age of 56. And they were bypassed. That is a fact. We cannot change that fact, Mr. Chair. That is the only point that I'm trying to raise here. Kasi maliwanag po yung sinasabi naming batas. Wala po tayong personalan dito. I hope that these 5 officers, gusto ko rin naman sila na mailagay natin sa tamang ayos ng kanilang confirmation. But there is a hurdle here.
Ilang ang problema rito, Mr. Chair, kasi maliwanag po yung sinasabi ng batas. Lumilitaw, after their compulsory retirement, less than 1 year na eh. As a matter of fact, they were unable to submit the documents for confirmation only, siguro, hindi ko po alam, but only the Secretary can testify when exactly were they able to complete the documents for confirmation. Ang may kasalanan po talaga, yung June 3 kasi, nag-adjourn. Pagkatapos, sana man lang, before adjournment, sinabi natin, nag-schedule tayo, na i-confirm natin sila. Wala nga silang kasalanan, but somebody is at fault here. And then, we have now a problem with the law. We can just simply say na, we assume that they are not covered by 1-year ban. No. The law is very clear, Mr. Chair. Salamat po. Honorable Teodoro would like to make a manifestation. Honorable Marcy Teodoro. Mr. Chairman, a point of information. Bago po ako rito pero meron po tayong kaso Matibag versus Benipayo, GR number 149036 of 2002. This has something to do and defining what is a bypass appointment. As pointed out earlier by Senator Lacson, that this is basically a continuation of the previous session. Hence, the appointment was not technically bypass as defined under the said doctrine under Matibag versus Benipayo. A point of information, Mr. Presiding, Mr. Chairman, this may help or guide the committee in its Kaya mo yan. decision. Lalaban As to kay defined, Marcoleta. appointment occurs only when upon the close of the session of Congress. It's true that the Congress was immediately adjourned, but a special session was called upon, so it's being considered a continuation this proceeding. So if June 17 of this year is considered a continuation of the same congressional session, and this is not a new session, that event triggers the bypass, but not yet occurred. Therefore, the appointment remained pending and subject to the CA action. This is my humble observation and opinion on the matter, Mr. Chair, that the appointments remain pending and subject to CA action. Thank you, Honorable Teodoro. Yes, Honorable Marcoleta. Mr. Chair, I think we should clearly clarify that this plenary session is not a continuation of the last session. This plenary session is not a continuation of the last session, simply because this is a clearly separate proceeding, given that Congress adjourned sine die on June 3. This is very clear. We should not explain it any further. And Matibag versus Benipayo was quoted, Mr. Chair. In this case, Mr. Chair, an ad interim appointment can be terminated for two causes specified in the Constitution. Article 7, Section 16, Paragraph 2. Ang sabi doon, the first cause is the disapproval of his ad interim appointment by the CA. The second one is the adjournment of Congress without the CA acting on his appointment. Ito yung Matibag versus Benipayo. Mr. Chair, may I manifest that I have nothing against the five officers subject of today's confirmation. I think we have to thank them for their gallantry and service to our nation. I'm just trying to make a point here.
but I am not objecting because we need to know and we need to articulate what is the law that must be the concern of this proceeding, Mr. Chair. Sana wala na yung assumption kasi na sinasabi pa nila kanina that there is a continuation. This is not. Alam natin lahat yun eh. Because we are misleading our members for doing that, Mr. Chair. Ang importante na lang dito, kung wala namang mag-object sa kanila, I'm just pointing it for the record that there is a law that must be respected in connection with this, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Honorable Marcoleta. Considering that earlier there was a motion of Yes, Honorable, go ahead, Mr. Chairman. I was just going to yes, manifest considering that this is the manifestations of the gentlemen are actually debatable because the Commission on Appointments is a different constitutional body than Congress itself kung tutuusin. Debatable yun. Kaya talagang pwedeng continuation. Only for that matter. Ayan, assumption na naman. Galing-galingan naman itong bukol-bukol na ito. Sabing hindi na nga matatawag na continuation yan. Tanga, bobo. Huwag nyo na kasing ipilit. Huwag kayong mag-aabuga-abugaduhan dyan. Huwag kayong mag-feeling-feeling at bida-bida kasi hindi nyo naman kayang i-interpret yung batas. Para kayong mga magagaling pa kayo sa Korte Suprema. Magagaling pa kayo sa mga abogado na talagang naglaan ng panahon para pag-aralan ang mga batas na ito. So kayong mga bulagaan at mga artista na mga pulis-pulisan na wala namang alam mag-interpret ng batas, so ibig sabihin pag nagbasa kayo, alam na ninyong i-interpret ito, alam nyo na yung ibig sabihin ang mga pasikot-sikot ng batas, abogado yung kausap nyo, mga bobot, mga tanga kayo. Itong Juan Bull Soto na ito at itong si Tito Soto, itong si Ping Lacson, walang alam mga ito. Talagang ipipilit nila yung gusto nila kasi nga, hindi naman talaga marurunong ito mga kababayan ko. Nako po, manggigigil talaga kayo eh. Sabi ni Lacson, ni Soto na tanga. earlier there was a motion of Yes, Honorable, go ahead, Mr. Chairman. I was just going to yes, manifest considering that that this is the manifestations of the gentlemen are actually debatable because the Commission on Appointments is a different constitutional body than Congress itself kung tutuusin. Debatable yun. Kaya talagang pwedeng continuation. Only for that matter, Mr. Chairman. Go ahead. yes, majority floor. Thank you, Honorable Soto. Yes, Mr. Chair. Since there's no objection and there was a previous motion, so I move to act on the previous motion. Considering that there's no objection, the previous motion of Honorable Lacson is hereby approved. Majority Floor Leader. Ayan. Ayan mga kababayan, nabendalo na naman tayo, nagago na naman tayo dito mga kababayan. Kahit na labag sa batas, gagawin nila kasi nga kasapakat nila ang mga ito. Talagang walang mag-o-object kasi nga sila ang nasa power pero binend nila yung law. Itong sinasabi ni Marcoleta. Kaya itong si Lacson at Tito Soto nasampal dito. Talagang nangingibabaw ang katangahan at kabobohan. Talagang mga wanbul ang mga utak. Mga tuplok ang mga utak. Di ba mga kababayan ko? For transparency, for a better democracy. I-like, i-share at i-subscribe nyo po mga kababayan. At i-comment nyo kung sino mga bobong senador na lumalaban sa katwiran at sa batas. I-comment nyo kung sino mga bobong senador na nandyan mga kababayan ko. Mabuhay po.